Tinaas sa 10 milyong piso ang pabuya para sa ika-aresto ng isa sa primary suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Ke. Yan ang unang balita ni JP Soriano. 12:25. Advance po kasi ng 1 hour. Ipinakita ng PNP ang CCTV footage kung paano dinakip at kalaunay pinatay ang negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Ilang beses na mataan sa CCTV ang itinuturing na isa sa primary suspects na si Kelly Tan Lim na pinaghahanap pa hanggang ngayon. Bago po yung March 29 po na yan, nakita din po si alias Kelly leaving the apartment nung hapon po ng March 28, 2025. Makikita din po natin, same day po, dumating po sa Martha Street ang Redford Everest kung saan lulan po si David Tanleao at makikita po doon sa pangalawang video, pumasok po siya sa loob ng mga around 3:33 p.m. po. Ayon sa PNP, si alias Kelly na isang Chinese national ay pinaniniwala ang nagproseso ng ransom money na ibinayad ng pamilya ng biktima. Dahil dito, itinaas na sa 10 milyong piso ang reward money sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kelly na huli raw namataan sa Boracay gamit ang ibang pangalan. Nag-issue na rin sila ng red notice o international alert. Kaya hinanap namin si Kelly. Ano ba talaga motibo nila? Kasi si Kelly nagta-transfer ng pera from different e-wallets to from crypto to e-wallet. Kaya ang laki ng 10 million na reward natin kay Kelly. Ang ransom money na ipinadeposit ng kidnapper sa anak ni Ke ay iniutos na ipadala sa account ng dalawang junket operator bago ipinasok sa iba't ibang crypto wallet hanggang ma-convert ito sa cryptocurrency. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, mahirap matunton ang mga transaksyong ipinapasok sa crypto wallet. Pero matapos daw ang investigasyon, natukoy na may isa pang Chinese national na kasabwat ng primary suspects na sina David Liao at Kelly. Sometime on June 7, 2023, si Ling Nim ay nagpadala po ng malaking amount ng pera through e-wallet kay Ni Jingyu. Ito pong pangalan ni Ni Jingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Ang ginagawa po ng AMLAC ay tinitrace po natin kung sino pa ang nakatransact. And ilalatag po namin in the coming days kung sinong mga tao na to. And isi-share po natin yan sa ating Philippine National Police para mag-conduct po sila ng further investigation. Si Ni Kin Ho, kabilang sa mga naaresto ng NBI matapos umanong makita ang gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers at ilang beses na mataan malapit sa ilang military facility sa Pilipinas. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.